Good day, Uncle John's Wildlife here. So, meron tayong i-unboxing ngayon. Bagong pamilya natin, bagong pet. Although family ko na kasi sila kung ituring yung aking mga alaga. So, ayan. Isa itong local species ng Pilipinas na ito ay klase ng tarantula na matatagpuan sa part ng Mindanao. So, ayan, may love letter pa. Naku, napakaganda ng packaging na to. Secure na secure. Ayan. So, tulad nga ng sabi ko, local species siya na matatagpuan sa Mindanao. Ito ay kung tawagin ay haribon. So, bakit siya tinawag na haribon? Ang haribon kasi is arboreal type of tarantula na kasapi siya sa mga kung tawagin ay earth tiger tarantula. Pero ito, local ng Pilipinas. So, ayan, napaka-secured ng packaging. So, first time ko lang magkakaroon ng earth tiger tarantula. Tapos, local species pa. Sobrang ganda niya. Ayan. Hindi ko lang mabigkas kasi yung scientific name eh. Pero ayan yung tinatawag na haribon. So, buksan na natin at ipakita ko na. Ayan, may libre pa sa akin na mealworm yung kaibigan ko. Ang bait ng seller nito. Sobra. Ayan, buksan na natin. Ayan. Dahan-dahan lang, baka mapisak, maliit pa kasi. Oh my. Nakaka-amaze. Ang ganda niya. Lalo pa pag lumaki to. Ayan. So, bakit siya tinawag na haribon? So, ito kasi is natagpuan siya ng mga nagsisiyasat sa wild. Doon siya natagpuan kung saan namamalagi yung Philippine eagle na tinawag din namang haring ibon o haribon. So, kaya siya tinawag na SP haribon. Arboreal type siya. Ayan. Ipapakita ko dito kung ano itsura ng adult form niya. So, ito yung adult form niya. Ayan. Diba napakaganda ng adult niya? Sa kitang-kita mo yung identity ng pagka-earth tiger niya. So, ito yung second niya kinuha ko. Ayan. Dalawa kasi sila. So, dahan-dahan lang ulit tayo kasi maliit pa sila. Ayan. Ito ata yung medyo maliit. Pero, wow, ang ganda. Sobrang dark ng kulay niya. Wala akong masabi. Isling pa lang wala na akong masabi. What if pag napalaki ko pa to ng adult? So, hopefully, male and female to. No, so bali may chance tayo magkaroon ng future breed. So eto, meron tayong i-prepare na galing kay PCF, yung dry moss, yung black coco peat, saka yung acacia leaves. Prepare na tayo ng enclosure nila. So pansamantala lang naman to. Ayan. Trusted yan PCF. Ang gaganda ng mga product nila. Dry moss. Ayan. So, prepare lang tayo lagay lang tayo ng bato-bato dyan para maging drainage din. Una ko munang nilalagay ngayon yung mga bato-bato. Ayan. Parang dinurog na labarakata to, and then pag nalagyan ko siya, saka ko naman siya lalagyan ng black na coco peat. Yun na yung pinaka beddings niya. Ayan. Ito maganda to.
May isang klase kasi ng kokopit. Ito kasi parang sinunog siya. Ayan, takal lang tayo. Bali, recta enclosure na natin to. Bali, ito pala is lumalabas na unboxing and setup na enclosure na. So, ito pansamantala lang naman to. Medyo mataas naman tong ano na to, cup na to. And then, pag nag-molt na siya, ililipat ko na to sa talagang arborea setup. Ayan, nilagyan ko na ng beddings. So, una kong narinig yung haribon, parang 5 years ago or 6 years ago. And then, hanggang sa nakita ko, search ako. Nasa pinag-aaralan pa lang siya. Na-amaze ako kung paano siya natagpuan. Sa akong ano yung kung saan nakuha yung pangalan niya. Bakit Haribon yung pinangalan sa kanya. Doon ako na-amaze sa tarantula na to. So, ngayon lang ako nagkaroon ng pagkakataon na makakuha nito. Ayan. So, i-plat-plat na natin yung kanyang beddings. Yun nga, na-amaze ako sa history nitong tarantula na to. Sa pagkakadiskubre, sa kung paano siya pinangalanan, sobrang ganda. So, ito, lagay lang tayo ng cork bark. Medyo patayo siya kasi arboreal nga eh. Ayan. Itong cork bark na to, napulot ko lang yan. Pero pinatuyo ko naman yung binilad. Tapos hinugasan ko, tapos binilad ko ulit para walang kung ano-anong organism na makakasama sa ating tarantula. Ayan. Bali, patayo siya, pa-triangle. Para pwede niyang hide yung likod. Dagdagan natin ng konti para maging matibay. Hindi ko na yun nilalagyan ng glue stick. Kasi katwiran ko, hindi naman maitutulak ng sling yan. Ayan. Tapos, siksik na lang natin dyan. After. Ayan, pinupulot ko kasi yung mugmug sa baba para hindi ako magkakalat masyado. Medyo metikuloso kasi ako pagdating sa sahig. Ayan, siksik lang sa loob. Ayan. Para at least kahit papano, hindi na siya tumumba-tumba. Pag ganyan kalalaki, hindi na ako nag-glue stick. Yan, ganyan na lang. Sapi-sapi na lang. Ayan. Para na siyang tipin ng manok. Very sabongero ah. So, eto, lagyan naman natin siya ng green moss. Pang-hold ng humidity. Ayan. Medyo humid din kasi ang ang setup niya. Ayan, lagay muna natin niya sa gilid. Ayan, sa likod ng cork bark. Pero huwag kayong mag-alala, kahit maugayan, di naman tutumba yan. Ayan, dyan lang natin sa gilid-gilid. Siksik lang para stable sila. Ayan. And then, after nyan, pag napuno natin yung gilid-gilid na yan, mag-a-add na ako ng acacia leaf para medyo siya, nature yung beddings niya. Kasi 'di ba ang
ang arboreal, ayan yung ilalagay ko, PCF. Napaka-quality yan. Sobra. Sa Shopee ko lang yan nabili, na check out. Ayan. Kasi kaya ako nilalagyan yan kasi 'di ba sa arborea sila, sa puno sila nakatira. Yung sa baba, 'di ba may nalalaglag na mga dahon-dahon. So parang ganyan, minimik ko lang yung setup. So ito, ilagay na natin siya sa enclosure. Transfer na natin siya sa pansamantagal na enclosure niya. Ayan siya. Ang ganda niya, ang dark niya. Parang dark siya na greenish, ganon. Ayan, dahan-dahan lang natin. Sana hindi mag-bolt. Ayan. Dahan-dahan lang, tulak lang konti. Ayaw pa. Huwag tatalon. Ayun, safe na. So, kung mapapansin nyo, maliit pa siya. For me, ayan, ang ganda. For me, hindi naman siya sobrang masikip niya sa enclosure niya, pang samantala lang naman. Grabe. Speechless ako nung nakita ko to eh. First time ko magkaroon ng isang Earth Tiger, tapos local SP pa. Napakaganda niya. Ayan. Bisikan lang natin ng konti. Ayan. Ayan siya. Nandun na siya sa sulok. Ayan. Mapapansin nyo, yung enclosure maluwag para sa kanya. So, hindi ko kasi alam yung tamang setup ng size ng sling, ay size ng enclosure para dito sa SP na to. So, nilakihan ko na. Pero parang okay lang naman yung setup nito sa size niya. Ika nga, hindi na baling sobra, wag lang kulang. So ito yung second na haribon natin. Inilipat na natin dito sa isa nating ginawang enclosure. Almost same lang naman sila ng setup, pati pwesto. Ayan siya. Kung mapapansin nyo, ang lapad ng mga dulo ng paa niya, no? Parang abicolarya eh, no? Huwag kang tatalon. Dahan-dahan lang. Huwag kang magbo-bolt. Hindi ko kasi alam kung bolt ito eh. Yan. Peaceful. Op. Diyan ka lang. Mukhang uminom siya. Ayan sumubsob siya eh. Ayan. Ayan, so grabe ang ganda niya. Sinom ko na para makita nyo yung beauty niya. Hindi ko lang alam kung makikita nyo ng maayos kasi iPhone gamit ko. Ayan. So ayan yung setup ko, kabuuan ng setup ko. So pansamantala lang naman tong enclosure na to. Mataas naman siya. Kaya pwede na siya parang semi-arboreal. Pero pag lumalaki, katagalan, ililipat ko na to ng maayos na arboreal enclosure. So, pansamantala lang naman to. And if ever na makakita ako ng enclosure na pang arboreal sa size niya, okay na. So, ayan yung gamit ko. PCF, Pets Coco and Friend. So, guys, maraming salamat sa panonood. Please like and subscribe na rin. Maraming salamat po.